Praise God. Hallelujah. So what I'm going to share is entitled The Process of Promise. Yan. The process of the promise. So let's dive into the Word of God. Are you ready, brothers and sisters? Tumayo po tayo. Okay. Is there anybody here who could not understand Tagalog? Just listen to Tagalog. Okay? Basahin natin ang Deuteronomy chapter 7, verse 21 to 23. Okay, at the top of your lungs, okay, at the count of 3, 1, 2, 3, go. No, do not be afraid of those nations. For the Lord your God is among you. Sabi mo sa katabi, the Lord your God is among you. Okay, let's continue. And He is a great and awesome God. The Lord your God, tuloy, the Lord your God will drive those nations out ahead of you, little by little. You will not clear them away all at once. Otherwise, the wild animals would multiply too quickly for you. Last verse. But the Lord your God will hand them over to you. He will throw them into complete confusion until they are destroyed. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, we can now be seated in the presence of the Lord. How many of you he believe that you have many promises from God? Maraming pangako ang Diyos. Mayroon po tayong tinatawag na general promise, which is, kapag ikay nagbabasa ng salita niya, mayroon po dito, una, warning. I already say warning. Pangalawa, direction. Pangatlo, promises. So mayroon pong ang Diyos sinulat na mga bagay na kailangan po nating tanggapin sa ating mga puso, sa ating mga buhay, panghawakan natin ito dahil ito po ay pangako ng Diyos at kapag ang Diyos ay nangako, hindi ito mapapako. Bakit? Pag ang tao nangako, sabi niya magbabayad sa katapusan. Katapusan na ng mundo, hindi pa nagbabayad. Bakit? Kasi ang pangako ng tao ay maaring ma-break. Amen. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi po ito kailanman hindi tutuparin ng Diyos. Tutuparin. Sabi mo sa iyong katabi, tutuparin lang Diyos ang pangako niya sa buhay mo. Tatlong tao, tutuparin niya ang pangako niya sa iyo. Amen. Hallelujah. So the promises of the Lord in my life, in your life, sabi nga, there are lots of promises and one promise is do not fear. Amen? Isang pangako ng Diyos sa Biblia ay huwag kang matatakot. At ito po'y nakalagay sa Bible kung ating bibilangin ay almost 365 or 366 pag may leap year. Amen? Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos araw-araw, huwag kang matakot. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, parang nakakatakot ba? Alam niyo ba na we are fearfully and wonderfully made. And some are wonderfully and some are fearfully. Di ba? Pero ganun pa man, sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay nilikha ng Panginoon, therefore, ikaw ay maganda sa harapan niya. Amen? Pogi ka sa harapan niya. Praise God. Alam niyo, ang pangako ng Panginoon, isa sa mga pinanghawakan kong pangako niya is, kapag ako ay tumanggap sa Kanya, Acts 16:31, kasama ang aking lahat ng mahal sa buhay. Amen? Ako ang una, first generation Christian in my family. So after that, they persecuted me. Diba? Ganun naman talaga, sa umpisa lang yan. Sabi mo sa katabi, sa umpisa lang yan. Amen? Pipigilan ka, lalo na ang mahal mo sa buhay. Pero dahil pinanghawakan ko ang pangako niya, hallelujah, lahat kami nakakilala. Kahit yung mga sagrado, nilulun pati susi, tinapon sa gitna ng dagat, talagang grabe. Amen? Nakakilala sa Panginoon. Are you still with me? Kaya may pangako ang Diyos. Ang pangako niya, pagalingin ka. Sino dito may sakit karamdaman?
Sino dito may nararamdaman sa kanyang physical na katawan? Di ba? Ang pangako ng Diyos, pagagalingin niya ang iyong karamdaman. Ang pangako ng Diyos, ipoprovide niya ang iyong pangangailangan. Sino dito may pangangailangan? Itaas ang kamay ng mga nangangailangan ng pera. Taas ang kamay. Grabe, pag pera talaga pinag-usapan, may, oh! Grabe. Di ba? So, ang Diyos ay magpo-provide. Di ba sinabi niya sa kanyang salita, and my God will supply all your needs. Sometimes we are praying, alam niyo, mga panalangin natin, may madalas hindi nasasagot. Tanungin niyo sa akin kung bakit. Kasi ang panalangin mo, hindi yung needs mo, yung wants mo. Kaya ang Diyos gusto niya ibigay muna yung wants mo bago yung needs mo. Amen? Dahil yung needs mo, need mo talaga yun. Yung want mo lang yun. Amen? Amen. Sobra-sobra. Gusto ng Panginoon, pagpalain ka niya at ibigay niya sa iyo ang kailangan mo. And I want to tell you that the most important thing that you can ever have in this world is not a thing. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, hinay-hinay ka lang. Amen? Sa pagtatrabaho, wag masyado. Amen? Bakit? Kasi baka hindi mo na yan kailangan. Abay, nakadalawa, nakatatlong trabaho. Wala nang panahon sa Diyos. Ang kailangan mo ay time sa family. Lumalaki yung mga anak mo, hindi mo masyadong nakikita ang paglaki, nababantay ng paglaki. Magugulat ka na lang, ay, teenager na pala, dati sanggol lang. Amen? Tama? Yung asawa mo, hindi mo na, wala nang time. Bakit? Sa pagkita ng pira. Are you still with me? Mayroon ba ditong mga taga Mindanao? Mindanao. Taas ang kamay mga Mindanaoans, Visayas. Come on, lift up your hands. Mga mahal kayo ng Panginoon eh. Mga Bisaya, ayaw nyo? mga Batanggenyo. Ay, alam nyo, bagay na bagay kayo sa Canada. Bakit? Yung Canada, Amen? At yung mga taga Pangasinan, mga Pangasinense, madami rin pala, no? Mga Katagalugan. And lastly, yung mga Ilocano. Diba sabi ko sa inyo, last night, mahal na mahal ng Diyos ang mga Ilocano. Kasi nung si Jesus Christ napako sa cross, Henry, Ilocos Norte Region 1. Amen? Love na love ka talaga ni Lord. Amen? Mga Kapampangan, may Kenny Mangantamo. Kay kako-kako ka, kukuro-kuko. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, sabi mo sa iyong katabi, kapatid, mag-i-enjoy ka ngayong umaga. Amen? Kaya huwag mong tutulugan baka ako antukin ka. Sabi ni Pastor Francis, huwag yung hayang matulog ang inyong pastor sa pagpipreach. Okay, so maraming pangako ang Diyos. Ngunit, sabi mo sa iyong katabi, ngunit, datapwat, subalit, mayroong, ang promise ng Lord ay mayroong proseso. Sabi nga natin proseso. Gusto natin, alam niyo, gusto natin kasi yung pangako agad. Di ba sabi ng Matthew 6:33? Ano sabi niya? And all these things shall be added unto you. Yun ang gusto natin, yung all these things. Di ba? Gusto natin yung lahat ibibigay, lahat ipoprovide, lahat ng panalangin sasagutin. Pero ayaw natin seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Di ba? Ang gusto natin, makuha lamang yung pinapangako, hindi natin, wala tayong panahon para hanapin kung ano yung hinihiling ng Diyos. Yung kanyang nais, yung kanyang kondisyon. Dahil lahat ng pangako ng Panginoon, conditionals. Hindi automatic. Hindi automatic, manual. Amen? Ang pangako ng Diyos, kinakailangan may part ka. Sabi mo sa katabi, may part ka, kapatid. At ano ang part mo? Ang dumaan, saan? Sa proseso. Pinaprocess ang pangako.
Wala na akong kausap dito. Amen. Tingnan nyo, lahat ng bagay sa mundo, may proseso eh. Okay? Di ba katulad ng corned beef, sino dito mahilig sa corn silog? Di ba? Sarap corned beef, tapos sinangag at itlog. Ako, paborito ko corned beef talaga. Yan ang isang paborito ko. At madami pa, amen? Sa almusal, okay? Pero yung corned beef, duman po sa proseso yan. Bago naging corned beef na niluto mo, bago naging corn silog na kakainin mo, dumaan po yan saan? Sa proseso. Una, by the way, marami nagtatanong, bakit kaya tinawag na corned beef? Wala namang corn. Gusto yung malaman kung ano? Kung bakit? Kasi yung palang granules ng asin na nagpre-preserve doon sa corned beef ay sinlaki po ng kernel ng corn. Nilalagay po nila to preserve. And not only that, nilalagyan din nila ng asukal. Right? Tapos, they preserve it. Amen? And then, they process also yung can. Nilalagyan nila din ng preservatives. Nilalagyan ng sodium nitrate. Pag sobra, ang sodium nitrate, no? Pag sobra yan, madalas mong kainin yung mga dilata, ay nakaka-affect, sabi nga ng mga scientists, sa heart at saka sa blood sugar, at etc. etc. Amen. Amen. Pero dumadaan po yan sa proseso, aayusin yung can, and then lalagyan ng takip, tapos lalagyan ng label, at idadaan sa quality control, at pagkatapos, bibilhin ng Fredericton Asian Store. Amen? At saka bibilhin mo, dadalhin sa bahay, bubuksan, iluluto, lalagyan ng sibuyas, bawang, at lalagyan ng sinangag at itlog, corn silog. Amen? Dumaan sa proseso yan. Tama? Pati yung sapatos mo, dumaan sa proseso yan. Walang kamuwang-muwang na hayop pinatay para sa iyo, para apak-apakan mo. Di ba? Yung leather shoes natin ay balat yan ng hayop. Yung iyong belt, no, yung crocodile, yung buhaya, amen? Amen? Yan po ay pa-swimming-swimming lang. Maya-maya, hinuli, pinatay, at binalatan at ginawang belt. Yung LB mo, LB, lumang bag, amen? Mga lumang bag yan. So lahat yan, dumaan sa proseso. Hello, ikaw na lang ang hindi. Sabi mo sa katabi, ikaw na lang ang hindi. Gusto mo instant, ano yan, instant boyfriend. Kahit nga instant coffee, may proseso yan eh. Pero ikaw, minamadali mo siya. Amen. Kaya yung PR ninyo, hallelujah. Yung citizenship ninyo, praise God, ay may proseso yan. Praise God sa mga meron na. Praise God sa mga may status na. Sa mga may magagandang trabaho at may magagandang bahay. Hallelujah. Pero kapatid, yung katabi mo, kung wala pang bahay, makisaya ka sa may bahay. Amen? At pumunta ka mamaya, makikain ka. Amen? Imbitahan mo ang iyong sarili. Bakit? Kasi isang araw, kapag hindi ka naiinggit sa pagpapala ng kapatid mo, kapatid, ikaw na ang susunod. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Bakit? Kailangan munang dumaan. Tinan nyo, balikan ho natin yung verse. Wow, sarap talaga mag-preach sa Tagalog. Hallelujah. Amen. Praise God. Balikan po natin yung verse. Anong sabi po ng Bible? Let's go back to our text. Anong sabi po niya? Do not be afraid of those nations, for the Lord your God is among you. What a great promise. Amen. What a great promise. Nung pumunta kami rito sa Canada, sabi ko, Lord, do not bring me in Canada if your presence will not go with us. Kasi Lord, iiwan ko tong Dubai. Kampante na kami rito. Sino dito naniniwala minsan ang Diyos dadaling ka niya sa lugar kung saan ikaw ay hindi na at hindi magiging kampante? Aalisin ka ni Lord sa comfort zone mo. Bakit? Kasi hindi ka pa naman retiree. Amen? Mayroon pang, sabi mo sa katabi, may gagawin pa si Lord sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Sabi ni Mrs., sabi niya, nandito ako sa Dubai para mag-work na, tapos na yung panahon na ako'y nagmi-ministry. Yung pala, umpisa pa lang, amen, ng paggamit ng Diyos sa Kanya. Are you still with me? Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Dire-diretso tayo hanggang kunin tayo ni Jesus.
Hello? Kaya nga ang pangako niya, ito, sasamahan ka niya. Sabi ko, Lord, iiwan ko ito. Panginoon, kampante na ho ako. Pero kung sasamahan mo ako, mag-uumpisa ulit ako sa Canada, wala akong kinakailangang i-worry. Why? Because you are with me. Amen. Do not afraid of those nations, for the Lord your God is among you, and He is a great and awesome God. Sino dito naniniwala that God is an awesome? He is a great, great God. The God whom you worship is the creator of the universe. The God whom you lift your hands is the God of all flesh. There's no impossible with Him. Walang mahirap sa Diyos. Kaya kung ikaw ngayon, naririto, parang imposible yung sitwasyon mo. Parang sinabi ng doktor, ito na, konting ano na lang, konting buhay na lang itatagal mo sa mundong ito. I'm telling you, yung taong yan, limitado ang kaya niyang isipin at kaya niyang gawin. Pero ang Diyos, kapag nanampalataya ka sa Kanya, ay walang mahirap sa Kanya. Amen. Sinabihan ka na ng tao na walang mangyayari sa iyong buhay. Sinabihan ka ng loved ones mo, punta-punta ka sa Canada, hindi ka namang graduate. But look at you right now. You are now blessed. Amen. Why? Because God is with you. Kaya yan lang baunin mo. Kalimutan mo na lahat ng preaching ngayon. Pero huwag mo kakalimutan na sasamahan ka ng Diyos saan ka man magpunta. Ano man ang iyong gawin. Sa pagmamaneho mo, praise God, minaneho namin from London, Ontario, Toronto, hanggang dito, almost 16 hours. Praise God. Why? Sabi ko sa mga sabi ko sa mga anak ko, sa mga kids ko, sabi ko, we are here not because we want to have sightseeing and to enjoy the long ride and to have a vacation, 1 week vacation at the house of Pastor Francis. We are here because God is calling us to minister to their church. Kaya malinaw ho sa kanila yun. Amen. Amen. Kaya yaya ng yaya sa swimming pool. Hallelujah. Kahit linggo daw, can we go to the swimming pool of Pastor Tito Francis? And let's go first to the church. Amen. Amen. Kasi priority natin yan. Yan ang calling natin. Amen. Pati kayo kasama ko sa calling ko. Diba? Pati kayo magmi-ministry. Ayan, kaya yan, naglalaro yan dyan sa mga, dyan sa mga kids. Amen. Are you still with me? So, listen, brothers and sisters, God is with you. Sabi mo nga sa tatlong tao, God is with you. Ituro mo yung mukha niya. Sabi mo, God is with you, kapatid. Itatak mo yan sa iyong kokote, sa iyong isipan, na hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka. Pastor, kasama ko ba ang Diyos? Nagkakasala pa rin ako. Sino bang hindi? Walang perpektong tao. Kahit si perpekto, hindi perpekto. Amen? Amen? Pastor, nagkakamali ako, may in fact, mamaya, magre-repent ako ngayon, mamaya, may gagawin ulit ako. At ina-advance ko na, Lord, patawarin mo ako sa gagawin ko ngayon, mamayang konti. Amen? Tandaan mo to, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Gustong-gusto ka niyang baguhin. Amen? Tanggap ka niya. Sabi mo si Katawi, tanggap ka niya maging sino ka man. Pero nais niya ayusin ang buhay mo. Nakakita ba kayo ng magulang na yung anak niya, di ba, lumalaki, habang lumalaki, may nakikita siya na hindi maganda sa buhay niya. Tapos yung bata lumaki, adik. Ano, di ba, mahal mo ang anak mo. Ayaw mo siya maging adik. I love you. Di ba, hindi mo sasabihin sa anak mo, I love you, adik pa more. Right? Meron bang ganon? Hindi tunay na pagmamahal yon. Yung konsente, akala mo pagmamahal, hindi ho. Ang tunay na pagmamahal, dinidisiplina ang anak. Kaya sinasabi ng Diyos sa iyo, tanggap kita, anak, mahal kita, maging sino ka man. Huwag mong pansinin ang mga taong nagsasabi sa iyo na ganito ka, ganyan ka. Mahal kita, tanggap kita. Pero gusto kong baguhin ang buhay mo. Para sa ikabubuti mo yan. Amen. Kaya may church. Right? Because this church is given by God for us to listen to the Word of God, and the Word of God, the truth, at sometimes yung truth nag-o-offend. Why? Because the truth, you will know the truth, and the truth will set you free. Hindi mismo yung truth will set you free. You will know the truth. Kailangan mong malaman. Kailangan ikay makinig. Kailangan taimtim. Kailangan
ang kanya. Yun. Amen? At hindi lang yan. Lagtawan mo yung verse 22. Gawin mong verse 23, Shelly. Verse 23. Verse 23. Hello. Verse 23. Yan. But the Lord your God will hand them over to you. He will throw them into complete confusion until they are destroyed. Sino dito gusto niya lahat ng kaaway niya ay mawala na? Amen. Lahat, totally, completely. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Lahat ng enemies mo, He will what? Completely destroy. Tandaan mo, yung asawa mo, hindi mo yung kaaway. Yung biyanan mo, hindi mo yan kaaway. Hello! Ako pinagpala sa biyanan. Amen? Bakit? Mahal na mahal ako ng biyanan. Parang mas anak pa ako kaysa sa kanyang mga anak. Why? Kasi ginugroom ako ni Mrs., ni Pastora eh. Di ba? Kapag magbibigay, hihingi ng pera, humingi ka kayo dyan. Ayan, hihingi sa akin. Kunwari sa akin magagaling. Di ba? Pero sa totoo lang, siya rin magpapadala. Amen? Di ba? Kaya grooming lang yan. Di ba? So, alam nyo, lahat tayo rito, mga kapatid, wala hong kaaway. No? Ang kaaway natin hindi tao. Ang kaaway mo, demonyo. Kaya minsan ang misis mo dinidemonyo. Pero misis mo, hindi yan ang kaaway mo. Yung behind doon sa misis mo. O behind doon sa kapatid mo. Behind sa in-laws mo. Tama? Tama? So, dapat malaman mo at ma-determine mo kung sino ang totoo mong kaaway. Okay? So sabi niya, the Lord will completely destroy all your enemies. Sino dito gusto niya mawalan na siya ng lahat ng problema? Sawang-sawa na ako, pastor, pasan ko ang daigdig. Kailangan lahat ng problema ko, nagkananda ako para lahat ng problema ko mawala. Amen? Ayaw niyo mawala ang problema niyo? Yung mga babayarin ninyo, ayaw niyo mawala. Sino dito naniniwala isang araw lahat ng babayarin, mababayaran din? Diba? Amen. Sino dito naniniwala na lahat ng mga kahirapan niya, mga niloan niya, lahat ng mga nakasanla, pati kabayo, yung kambing, pati yung daga ng kapitbahay niyo, sinanla niyo na para lang makapunta ka sa kanan na, di ba? Lahat ginawa mo. At isang araw lahat yun mababayaran mo din. Amen. Tama? Tama yung pinagkakautangan mo sa Pilipinas, mababayaran mo rin. Yung sinanlang bahay niyo, mababayaran mo rin. Lahat yan. Sabi mo sa katabi, lahat. Mababayaran mo yan. Amen? Diba? Yung PR nyo, yung inyong Canadian citizenship, matatapos din yan. Hallelujah. Bakit? Kasi pangako ng Diyos, sasamahan ka niya. Pangalawang pangako niya, lahat ng yan aayusin ng Diyos. Completely. He will completely destroy. He will completely give you the solution that you need sa iyong problema, sa pagsusolve mo, sa iyong problema. However, sabi mo sa katabi, however, verse 22, diyan na tayo sa verse 22. Sinanwish po ng Lord. Amen? Ang sabi niya, but the Lord your God will drive those nations out ahead of you little by little. Everybody say, little by little. Sa Tagalog, dahan, dahan. At isa pa, unti, unti. Ako naniniwala sa prinsipyong ito. Amen? This is called the little by little principle. Why? When God blesses you, mga kapatid, walang isang buhos, bigla-bigla. Ba? Walang pagpapala na napakasaya sana, napakaganda sana kapag nirelease ni Pastor Francis yung blessing, yung promise ipupulfill ng Lord. Napakaganda sana kung immediately marireceive mo. Yung healing mo, immediately marireceive mo. Right? Napakaganda nun. Miracle yun, mga kapatid. Pero most of the time, yung pangako ng Diyos, yung pagpapala niya, ay dahan-dahan. Diba? Yung utang mo, dahan-dahan na nababayaran. Yung pinoproseso mo sa papers mo, dahan-dahan. Huwag mong mamadaliin. Sabi mo sa katabi, huwag mong mamadaliin. Dahil ang mga hindi makapag-antay ay nagiging tatay. At yung mga nagmamadali, nauunsyami. Tama?
Kailangan, kapatid, patience, bebe. Sabi mo, patience, bebe. Tama? Tama? May proseso. Pakisabi nga, proseso. Bakit kinakailangan tayo ay magpaproseso? Bakit kinakailangan dahan-dahan? Ba't hindi na lang biglain ng Diyos? Bakit hindi na lang biglain niya yung pangako niya? Iparanas na sa akin yung breakthrough ko. Sino dito nagpipray ng breakthrough? I want breakthrough in my family. I want breakthrough in my job. I want promotion, Lord. Lord, in Jesus' mighty name. Fasting ka ng fasting. Di ba? Ang fasting, hindi mo pinipilit ang Diyos ibigay niya yung panalangin mo. Hindi ka nagpa-fasting para gutumin mo yung sarili mo at ang Diyos sadista na nakikita ka niyang habang nahihirapan ka, sige na nga, nahihirapan ng anak ko, ibibigay ko na. Hindi ganun ang Diyos. Amen. Amen. Bakit ang Diyos alam niya ang para dapat sa iyo at alam niya kung kailan niya ito ibibigay? Bakit ka nagpa-fasting? Wag na tayong mag-fasting, pastor. Nagpa-fasting ka para supilin ang iyong laman, para alisin yung mga nagahari na flesh sa iyong isipan, sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. At napaka-sharp mong maririnig yung voice ng Diyos. That's why when I remember when I entered full-time 2002, alam nyo, kagagraduate ko sa civil engineering. At sinabmit ko yung aking application kay Bishop Arnold. Nag-speak na sila rito, no? The same place. Kalahati pa nun, ano? Kalahati pa. No? Sabi ko, Bishop, pa-pastor na po ako, mag-full-time pastor po ako. Nahihibang ka ba? Baka nabibigla ka lang. Hindi po. Magpapastor na po ako. Amen. At nung sinabmit ko, tinanggap, of course. Amen. Pero dumaan ho ako sa katakot-takot na proseso. Hindi agad, sabi ko, Lord, gamitin mo ako bilang pastor mo. Lord, I'm praying for breakthrough. At binigay sa akin yung youth ministry. No? Hindi kaagad lumago. Dahan-dahan. After 3 years, 4 years pa, 5 years pa, bago talaga nag-boom ang youth. And then dinala ko sa Dubai, nag-start sa 30. Hindi kaagad lumago, dahan-dahan. Bakit? Lahat ng bagay ay dinadaan ng Diyos sa proseso kasi marami kang natututunan during the process. That's why I'm telling you, brothers and sisters, you have to love the process. Enjoy the process, not endure the process. Amen? Enjoyin mo yung araw-araw mong dinadaanan. Bakit? Kasi namimiss mo siya. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung destination mo, kundi yung journey mo, kapatid. Yung journey, sabi mo sa katabi, yung journey mo. Enjoyin mo. Right? Ako, habang kami nagbiyahe, no, from Toronto to Montreal, amen, hindi yung Montreal ang nasa isip ko, yung dinadaanan namin. Wow, ganda. Wow. Wow. At nung dumating kami from Montreal naman, papuntang Quebec City, wow, ang ganda. Wow, yun na yun. Tapos sabi ko, wake up kids, wake up. We're approaching the city. And then nakita nilang ganda. Tapos may nakita kaming falls sa kanan. Wow, let's stop. Pero dire-diretso lang. Hanggang dire-diretso lang kami. Tapos na-miss na namin yung papunta sa city. Instead, imbis na kami ay mag-stay pa doon sa Quebec City, dumire-diretso na kami hanggang dito sa Fredericton. Amen. Lincoln pala. No, Lincoln na pala rito. Are you still with me? Enjoy. Sabi mo sa katabi, enjoyin mo. 3 tao, enjoyin mo nga. Oh, di ba yung iba, naghihintay ng visa. Enjoyin mo yung permit mo, o kaya yung trabaho mo, o kaya yung PR mo, enjoyin mo lang. Di ba yung iba kasi, Lord, kailan darating? Magpapakamatay na ako, Panginoon. Tatawag na ako kay Satanas. Buti pa si Satanas sumasagot. Hindi ho, kapatid. May panahon ang Diyos. Tingnan nyo, number 1, I will give you 3. No? Dapat ito ay 5. May bayad po yung 2. Yung 3 libre. Amen. 3 lang po. Number 1, why do we need to wait? Why do we need to undergo process? Bakit? Alam nyo ba na itong mga Hudyo na ito, ang sabi ng Diyos sa kanila, ibibigay ko yung promised land. No? Ano yung promised land? The promised land is a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, hindi ho yung literal na maraming gatas doon. Homo milk. Amen? Hindi yung literal na maraming honey doon, pulot-pukyutan.
Kundi, ibig sabihin, maraming puno doon. Hindi ka magugutom sa puno, sa prutas. Right? At maraming hayop, maraming kahayupan doon. Sabi mo sa tayo, marami kang kahayupan. Amen. Maraming kahayupan, mga kaanimalan. Amen. Hallelujah. At ipoprovide ni Lord lahat ng karne. No, lahat sa iyo, lahat yan, para sa iyo yan. Amen. Pangako ng Diyos sa iyo, iba ang naghanda, ikaw ang makikinabang. Sino dito gusto nun? Kaya sabi mo sa katabi, inihanda na yung bahay mo, ha? Inihanda na. Inihanda na yung bahay mo. Amen. Iba ang naghanda, iba ang nagtayo, pero ikaw ang titira. Hallelujah. Iba ang nagbayad. Amen. Pero ikaw ang magmumortgage noon. Amen. Buwan-buwan. Nandiyan pa ho ba tayo? Kaya lahat ng bagay sa mundong ito, inihanda na ng Diyos eh. Nakaprepare na. Tama? Yung future mo, sabi ng Panginoon, ano sabi niya? For I know. Ba't ka nakikialam? Alam na nga ng Diyos eh, nakikialam ka pa. Pinipilit mo pa yung gusto mo. Sabi nga ng Panginoon, I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a bright future. Sabi mo sa katabi, simula ngayon mag-shades ka nga. Kahit sa loob ng close room. Ba't ka naka-shades? Nandito ka na sa loob. Kasi my future is so bright. Nakakasilaw. Tama? Tama mga kapatid? Hallelujah. Ang saya-saya pala dito mag-preach sa Fredericton na. Responsive ang mga tao. Amen. Magsabi ng amen ang inaantok. Amen! Ah? Akala ko excited kayo. Meron din palang inaantok dito. Amen. Okay, number 1, why do we need to process our promise? Why do we need to undergo process? Why do we need to wait little by little? Bakit dahan-dahan? Kasi this is the principles of His promises. Una, every promise or every blessing has its enemy. May kontrabida sa iyong pangako. Ang kaaway, hindi niya hayaan na ikaw ay, di ba, tuloy-tuloy yung blessing mo. Pipigilan niya yung answered prayer mo. Kaya kung ikaw'y nananalangin at parang nadidelay, delay is not a denial. Push! Push! Sabi mo sa tayo, push! Pray until something happens. Huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang panalangin. Tuloy-tuloy lang ang pagsamba. Huwag magbabago ang puso mo. Bakit? Kasi may kaaway na nag-i-intercept ng blessing mo. Pabagsak na yung pagpapala mo, ang demonyo pinipigilan. Because He is the God of the air, the Prince of the power of the air, sabi ng Bible. Kaya may panalangin. Bakit? Kasi kapag kayo nagpe-pray, hindi lang prayer na nag-a-ask kayo, hindi lang prayer na nagpa-thanksgiving kayo, hindi lang prayer na nagpe-petition kayo, dapat may prayer din ng warfare. Na kapag ikaw ay nagpe-pray, aralin mo yung i-desire mo yung prayer of tongues. Why? Because the prayer of tongues is a prayer that even the devil could not understand. Amen. Amen. Gift yun ng Diyos. Binibigay niya sa yung libre yun. Dinidesire din yun. When I was 17 years old, nakakilala ako after 5 months or 6 months, nag-speaking in tongues na ako. And ever since, I am doing that. Why? Because it is the power of God to destroy the works of the enemy. Every prayers, every blessing, every promises, mayroon pong naka-assign na diablo, may naka-assign na demonyo, may naka-assign na mga devil dyan. Amen. Kaya kinakailangan, ang prayer mo dapat ay hindi lang po mataimtim, dapat palaban na panalangin. Sometimes you need to pray violent prayers. Because the violent take it by force, sabi ng Bible. Hello? Tama. Sino dito nagpipray pag nagpray siya? Hallelujah. Oh, God. Hi, hallelujah. Woo. Wow. Umaga na, haba ng prayer ko, buong magdamag. Amen? Anong prayer ron? Kinatulugan mo. Tama? Dapat pag ikaw inaantok,
No? Mag-pray ka, huwag yung inaantok. O kaya pag inaantok ka, labanan mo yung antok mo. Bakit? Kasi may kaaway. Tingnan mo si Pedro, si Juan, at saka sino ba yung kasama? Si James, si John, at saka si Peter. Sinama ni Lord sa transfiguration. Sa Garden of Gethsemane. Sinama niya doon at sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo ma-overwhelm ng flesh. Because the spirit is willing but the flesh is weak. Pray! Pray! Because the enemy is about to do his tactics. He's about to do his attack. Anong ginawa nila? Tulog! Amen. Kaya anong sabi ng Panginoon? Manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa temptation. So, anong nangyari? Dahil natulog, pinairal ni Pedro yung kanyang flesh. Yung kanyang emotion. Di ba? Tama po ba? While Jesus Christ is composed, He is relaxed, He is in the flow of the Holy Spirit. Di ba? Di ba? Ano lang siya? Kampante lang. Sabi sa kanya, kampante ka lang, brother. Kampante ka lang, sister. Hindi yung parang aligaga ka, di ba? Nagpupunta na nga sa simbahan, aligaga pa. Di ba? Hindi mapakali, parang sinisilaban ng puwet. Are you still with me? Dapat pag nasa church ka na, handa ka na magpuri sa Panginoon. Tama? Tingnan niyo mga Israelita, may kaaway talaga. Di ba? Marami silang kaaway, yung mga Hittites, mga Canaanites, mga di nagtatites. Amen. Nandyan lahat yan ng mga tites, mga ites. Kohatites, yung Kohatites, matindi yun, kumukuha ng tites. Diba? Lahat ho yun. Tapos nandun pa yung mga Anakites. Diba? Sino yung mga Anakites? Sila yung mga anak ng mga higante, mga Nephilim. Ang mga Nephilim, sila yung mga produkto ng pagsisex ng mga fallen angels at sa mga human race, mga kababaihan, nagsama-sama, nag-sexual intercourse sila, nagkaanak ng mga Shaquille O'Neal at Wimbamyana. Amen. Kilala niyo yun? At si Kai Soto, di ba? Mga 7'3", 7. Hindi lang po yun ang height nila, mga 9-footer, mga 10-footer po, mga giants. Sabi nila, hindi totoo yan. Marami silang nahukay ngayon na nagsasabing totoo talagang sinasabi ng Biblia na may mga higante na nabuhay noong araw. Amen? Are you still with me? Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, may kaaway sa iyong pangako. Amen? Di ba sabi ng John chapter 10 verse 10, ano sabi niya? For the thief comes to kill, to destroy, and to steal. Look at this. 3 agenda ng kaaway sa buhay mo. Yung thief na yan, walang iba kundi si Satanas yan. Amen? Anong kanyang gustong gawin sa buhay mo? Nakawang ka, patayin ka, sirain ang buhay mo. Sirain ang relasyon mo. Dito sa Canada, sa North America, ang daming nagdi-divorce. Bakit? Sinisira kasi ng demonyo ang pamilya. Ang number 1 sinira ng demonyo, hindi individual. Hindi si Eva, hindi si Adan. Yung relasyon nila, yung pamilya. Yun ang unang inaatake ng kaaway. Amen. Kasi kapag sira ang relasyon ng mag-asawa, sira din ang mga anak. Broken family. I'm a product of a broken family. But praise God. Why? Because the Lord arrested me when I was 17 years old. At naglingkod na ever since. Amen? So, to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ said, I have come that you may have life and have it to the full. Bigyan ka ng Diyos ng buhay at buhay na kasiyasiya. Yun talaga ang goal ng Panginoon, pagpalain ka niya. Ang goal ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay talagang pagyamanin. Sino dito yayaman balang araw? Kaya huwag ka magmamadaling yumaman. Yayaman ka din. Sabi mo sa katabi, yayaman ka din. Huwag kang tatayan ng loto, yayaman ka din. Bakit yung mga tumataya ng loto, mga ano lang ho yun? Mga once instant millionaire lang po yun. Nauubos agad ang pera, bakit? They don't know how to handle the blessing. Are you still with me? Amen. Kaya yayaman ka, dahan-dahan. Sabi mo, dahan-dahan lang. Kasi pag binigla mo naman yan, ewan ko kung handa ka ba dyan. Tama? Okay. Una, ang pangako ng Diyos, pagpalain ka niya, pero dahan-dahan.
Bakit? Kinakailangan mo kasi may kumukontra sa blessings. Amen. Number 2, mabilis lang po ito. Number 2, why do we need to process our promises from God? Okay? Other than there's an enemy, amen, amen, everybody say there's an enemy. Second, ito napakaganda, dito siguro ako medyo magtatagal. Every promise has its season. Sabi mo, may panahon. Ano sabi ng Ecclesiastes? Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything, there is a season and a time, Ecclesiastes 3 verse 1, and a time to every purpose under heaven. Ano sabi niya? Everything. Everybody say everything. Lahat ng bagay sa buhay mo ay may panahon. Amen. May panahon. Di ba nung araw ikaw ay kindergarten, tapos naging elementary, tapos naging high school, naging college, gumraduate, nagtrabaho, ngayon, 40 anyos, 30 anyos, 50 anyos, hindi mo na may babalik yung kahapon. Kasi panahon mo na ngayon. Sabi mo sa katabi, panahon mo na ngayon. Yung iba dito, apostolada na. Bakit? Kasi nag-aalaga na ng apo. Apostolada. Kayo mga apostle dito, apostle. Wow. Are you still with me? Pero habang bata ka pa, enjoy mo. Amen. Huwag mo minamadali. Sino dito noong araw nung ikaw ay bata pa? Sana tumanda na ako. Di ba? Minamadali mo. 15 anyos ka, nag-aak ka na parang 25. Diba? At nung 25 ka na, gusto mo na bumalik ulit sa pagkabata. Diba? At lalo na nung naging 50 ka na. At nung naging 60 ka na. At nung 70 ka na, umuuwihi ka ulit sa salawal. Amen. Balik ulit sa pagkabata. Bakit? May panahon. Sabi nga ng Bible, kung tutuloy natin yan, may panahon na mabuhay, may panahon ding mamamatay. May panahon na bata, may panahon tatanda. There's a time for everything. Kaya praise God, here in Canada, there are how many seasons? In Dubai, there are 2 seasons. Ano yun? Hot and hotter. Right? Amen. Dito, kumpleto. Ewan ko dito sa NB. 4 seasons ba? In a day. Amen. Talagang grabe, ano? No? Doon din naman sa Ontario. Pero napakaganda. Bakit? Kasi may panahon para sa taglamig, may panahon para sa tagsibol, may panahon para sa summer, at may panahon sa pagtaglagas. Winter, spring, summer, and fall. At ano ang purpose nun? Ang purpose ng winter, ano yon? Ano? Tanungin nyo sa akin kung ano. Hindi ko rin alam. Pero ang winter, malamig, right? Ano, ito yung panahon na nagpaplano ka. Dapat nagpaplano ka sa winter season. Kasi hindi ka makalabas planuhin mo yung mga susunod na mangyayari. Tapos pag tagsibol na, yan, spring, yan ang pinakagusto ko sa lahat, spring season. Bakit? Kasi yung dating walang dahon na puno, bigla-bigla na lang isang araw, gigising ako. Titingin ako sa bintana, may dahon na. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Right? Right? Tapos summer. Sino dito gusto yung summer? Kaya dun sa church natin sa Toronto, sa Ontario, ang summer, panahon ho yun, ang mga kapatiran ay nagka-camping at hindi mo makita sa simbahan. Kahit linggo nagka-camping, nagpi-fishing. Hallelujah. Mag-fishing ka after church. Di ba? Para mamaya mag-fishing tayo after church. Mag-camping ka not during the church day. Right? Mag-leave ka. Di ba? Friday pa lang ng gabi, nandun ka na sa camping. Balik ka ng Sabado ng gabi. Amen. Hindi yung hanggang linggo. Are you still with me? Linggo, panahon yan sa pagsamba sa Panginoon. Kaya binigyan ka ng 7 araw. Bakit yung 7 araw, yung Monday, itrabaho mo. Tuesday, itrabaho mo. Wednesday, Thursday, Friday, itrabaho mo. Sabado, magpahinga ka naman. At lalo na sa linggo, mangilin ka, sumamba ka. Hindi yung pati linggo nagtatrabaho ka. Kaya ang buhay ng tao imbalance. Bakit? Kasi yung panahon na dapat siya'y mag-rest, anong ginagawa niya? Nagpe-Facebook. Kaya buong magdamag, gising.
Baliktad ang time sa Pilipinas, right? So pagpasok mo sa trabaho mo, nangangalumata ka. Bakit? Kasi hindi mo na naayos ang iyong time. May time sa bawat, sabi mo sa katabi, may time sa bawat activity. Are you still with me? Panahon na matulog ka. Panahon gumising, magtrabaho ka. Hindi yung gising ka na, yung gising ka pa, tulog ng demonyo. Amen. At ikaw ay tulog pa, gising ng mga demonyo. Amen. Dapat sa oras ng gising, gising. Sa oras ng tulog, tulog. Sa oras ng trabaho, trabaho. Sa oras ng kain, kain. Hindi yung kain ka ng kain. May panahon ng pagkain. Amen. May panahon ng lahat. At ang pangako, sabi mo sa katabi, ang pangako ng Diyos ay mayroon ding panahon. Amen. Hindi lahat ng bagay nakukuha ng madalihan. May season. Sabi mo sa katabi, may season. You cannot beat the season. Hindi mo pwedeng talunin ang season. Wala pa yung blessing mo eh. Kung yung katabi mo, nandyan na yung blessing niya, rejoice. Kasi season niya na yan. Ikaw hindi pa. Kinasal ho yung single na kaibigan mo, ikaw na lang ang hindi. Huwag kang malulungkot. Amen. Halimbawa, dumating na yung asawa ng kaibigan mo, kapatiran mo sa Pilipinas, ikaw wala pa. Hintayin mo, darating din yung asawa mo. Bakit? Kasi may panahon siya, nauna siya, o kaya, Pastor, nauna naman ako sa kanya eh. Ba't siyang nauna? May ganun talaga. Amen. May nauna, alam niyo kung bakit? Kasi kapag tumatagal, lalong, sumasarap na. Iba kayo ha. Pag tumatagal, ibig sabihin, inihahanda talaga ng Diyos, malakihan yon. Nakakita ba kayo ng manggang namunga agad? Naniniwala ko kamatis namumunga agad. Pero yung mangga, it takes 5 years. Minsan, mas matagal pa. Kaya yung, sabi mo sa katabi kapatid, yung punong tinanim mo. Sabi mo, yung punong tinanim mo. Manggayan, manggayan. Hindi yan kamatis. Kaya maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob. Ganda ba yan? Ganda ba yan? Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Tibay ng loob ay hindi laging pighatid, kasawian. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, basta't maghintay ka lamang. Huwag mong lalabanan. Meron bang season ng taglamig, lumabas ka, lalabanan ko, ang lamig. Tinanggal mo yung jacket mo, ano ka lang, boxer. Tapos naka-ano ka lang, naka-brief, amen. Naka-underwear ka lang. Come on! Let's fight, winter, come on! Tapos bumuhos yung mga yelo sa'yo. Pag uwi mo ng bahay, naninigas ka. Walang ganon. Tama? Mag-jacket ka. Kasi panahon ng taglamig. Are you still with me? Nagtanim ka. Meron bang nagtanim na hinihintay agad? Katatanim mo pa lang yung buto? Yung iba nga, binubungkal pa. Ang tagal naman ng mais na ito. Ako Amen? Palapak sa Diyos. Come on, come on. Nagtanim ka na. Nagtanim ako ng ampalaya. Sabi ko, naiinit na ako dito. Ang tagal bumunga. Binungkal ko kapatid. Pag bungkal ko, tutubo na dapat eh. Patay tuloy. Huwag mong bubungkalin. Sabi mo, huwag mong bubungkalin. Hintayin mong lumabas. Amen. Lalabas din yan pag lumabas yan. Wow! Yung dahon yan, napakakapal. Ang sarap isahog saan? Munggo. Yan lang naman ang gusto natin sa ampalaya eh. Di ba? Siyempre yung bunga, masarap din yung bunga, kahit na mapait. Amen? Pero yung dahon ang gustong-gusto ko talaga. Isasahog sa lahat, kahit sa sinigang, pwede. Amen.
Amen. Kaya ako, nagtanim ho ako ng napakadaming ampalaya doon sa dati kong bahay, sa nirentahan namin bahay. Ngayon, di ho ako nahuli ho ako sa season. Amen. Kasi may season yan eh. Di ba? Kapag nagtanim ka ngayon ng ampalaya, wala na yan. Patay na yan, hindi na yung tutubo. Tama? Kasi may panahon. Sabi sa katayo, may panahon. Yung blessing mo, yung breakthrough mo, may panahon. Yung promotion mo, may panahon. Yung increase mo, may panahon. Isang araw, yung $15 per hour mo magiging $50 per hour. Isang araw, hindi pa ngayon. Amen. Huwag mong dadaliin, huwag mong dapat bagalan. Amen. Amen. Sabi mo si katabi, Dan, hinay-hinay ka lang. Di ba? May panahon. Bakit? Tinan niyo si David. Di ba, inanoint siya nung siya 17 years old? He was anointed when he was 16, 17 years old. Bakit? After that ba, nung inanoint na siya, sabi ni Prophet Samuel, I anoint you as the new king. Anong ginawa niya? Samuel, tara, punta na tayo sa palasyo. Paalisin na natin si Saul dahil ako na ang hari. 17 years old, hindi pa ready. Amen. Amen. Ganun bang ginawa niya? No. Naghintay. In fact, bumalik pa nga siya doon saan? Sa ship niya. Di ba? Di ba? At doon siya umawit gamit yung yung harp. Right? Tapos lahat ng mga leon at tigre ay kanyang, di ba? Tinitirador. Amen. At nung panahon na siya ay pumunta doon sa kanyang mga kapatid dahil yung mga kapatid niya nakipaglaban sa Philistines. At nakita niya, babaunan ho niya. Yung kanyang mga kapatid, nakita ho niya na mayroong kumukot siya doon na isang higante. At ang sabi niya, this is my moment to defeat this giant. So sino ba itong itong supot na to? Yun ang tawag, supot. Kasi mga Philistines, supot. Amen. Mga Jewish, mga tuli. Kaya yung cargo box nyo, dapat tuli. Ha? Ako, bumili ako ng cargo box, tuli. Kapag hindi yung tuli, supot. Dahil yung brand name ng pangalan ng cargo box namin, Tuli. Thule. Parang hina ng internet dito, Pastor Francis. Pakibilisan. 5G na ba kayo? 5G? Mukhang 3G pa yata kayo. 5G na po ngayon. Amen. Are you still with me? So sabi niya, itong dituli na ito, itong supot na to, kung kutyain ang mga anak ng Diyos, at kung kutyain ang Diyos, akala mo kung sino, ako lalaban dyan. Ano sabi ng mga kapatid niya? Akala mo kung sino ka, balik ka na doon. Hindi, sabi niya. Ito na yung panahon ko, I feel it. Amen. This is my moment not to be king. Kasi akala mo sino ka, naanoin ka lang akala mo na kung hari ka na, hindi ka hari. No, I'm not a king right now. I am a warrior right now. And I want to defeat that giant. Diba? Lumapit siya kay King Saul, sabi niya, mahal na hari. Wala naman lang gustong lumaban sa, higanteng ito na hindi tuli. Ako na lang po lalaban. Ano sabi ni King Saul? Bay, yan, bata pa, warrior na yan. Ikaw, may gatas ka pa sa labi. Hindi ho. Sasamahan ako ng Diyos. Wow, napakasarap ka talaga kapatid. Kapag sinasamahan ka ng Diyos, kahit imposible pwedeng gawin. Amen. Amen. Sasamahan ako ng Diyos. So nung kanyang ginawa, gumamit siya ng 5 smooth stone. Alam niyo kung bakit 5 smooth stone? Kasi sa lugar na yon may 5 higante. Grabe siyang mag-isip. Amen? Sabi niya, kung ito, papatayin niya yung sigulayat, mayroon pang 4 na re-rest back, handa rin ako. Amen. 5 smooth stone at kanya itong pinukol at tumama ho sa ulo. Bakit? Sa lahat ng parte ng kanyang katawan, mayroong armor. Dito lang sa ulo ang wala. Amen. At nung bumagsak ho yung higante, hindi ho pa ganyan. Likod, paharap. Ibig sabihin, may pagsama talaga ng Diyos. Amen? Kung malakas talaga si David, talagang matatapon pa ho yung higante. Pero hindi. Pag tanggap niya nung bato, bumagsak ho siyang paganyan. Ibig sabihin, sinamahan ng Diyos nung malapit na ho siya. Di ba? Nung una, parang 2 km per hour lang.
Amen? Pero habang papalapit sa noo, ay naging 120 kilometer per hour. Bumilis at tumusok at pumasok sa kanyang bungo at siya'y tigbak. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi, may panahon. Isa pa, isa pa. 'Di ba? Si Abraham. Sabi ng Diyos, 75 years old siya. Kayo ay pagpapalain ko. Ang itatawag na sa pangalan mo, hindi na Abraham na. Dahil may Ham ka na. Dahil dati wala Abram lang. Ngayon may Abraham na may Ham na. Magiging tatay ka ng maraming bansa. Baog po ang misis ko. Sabi niya, no, walang imposible sa Diyos. Alam niyo, binigay yung pangako after 25 years. So ilang taon na ho siya? 100 years old. Saka nagkaanak. 90 years old si Sarah. Lola na, biruin mo, imagine. Kaya maraming magugulat eh. Meron dito magbubuntis 90 anyos. Amen? Ibig kong sabihin, kapatid, ang tagal-tagal mong inihantay, hindi ka nagbago sa Diyos eh. Tuloy-tuloy ang pagsamba mo. Tuloy-tuloy ang paglilingkod mo. Hindi ka nawalan ng gana sa pagdating sa church kahit di pa dumarating. Bakit? Kasi darating din yan. Maghintay lang. Dahil kung si David naghintay 17 years old, 13 years pa siya naghintay. Si Abraham naghintay din ng 25 years. Abay kapatid, huwag kang susuko. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Pasuko na ba yan? Malapit na pastor eh. Pero praise God. Bakit? Kasi ngayong umagang ito, narinig mo ang mensaheng ito, hindi ka kailanman susuko, hindi ka kailanman titigil, hindi ka kailanman malalamya, hindi ka kailanman mapapagod maglingkod. Bakit? Kasi may pangako ka at yung pangako ng Diyos sa buhay mo, hinihintay mo at isang araw, magugulat na lang yung mga kasama mo sa trabaho. Woo! Dumating na. Yes, dumating na sa wakas. Amen. Kasi panahon ko na. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Sige, isa pa pong masigahong palakpak sa Panginoon. Hallelujah. And lastly, every promise has its reason why it's delayed. Minsan may rason talaga eh. At kung iisipin mo talaga kung ano yung rason, hindi mo kayang arukin. Hindi mo kayang unawain. Kaya itong mga atheists na to, pilit nilang iniisip kung paano nalika ang tao. Galing tayo sa Chonggo. Theory, may theory sila. Tingnan mo katabi mo kung galing sa Chonggo talaga yan. Mukha nga, pastor. May balbon dito hanggang dito. Hanggang dito nga, pastor yan. Yung mister ko, lahat may balbon. Mukha nga galing sa Chonggo, pastor. Amen. Parang ang buhay daw ganito. Ang buhay ay parang ganito, no? It's a parable of life. Nakuha ko itong kwentong ito. Nabasa ko, in fact, nabasa ko na matagal na. Pero narinig ko sa isang pastor, no? Ang buhay daw ng tao ay parang yung kalabaw. Kasi sabi ng Diyos, ang unang ginawa ng Diyos daw, kalabaw. And God created kalabaw. And He gave him 40 years to work. At nagreklamo yung kalabaw. Pwede ba, Lord? Sabi niya, huwag na pong 40 years. Gawin mo na lang 20 years. And God granted the request of the Carabao. At sabi ng Diyos, I will give you 20 years to work and then you will die. Thank you, Lord. Diba? Tapos sumunod ng lika yung monkey. Amen. Everybody say monkey. At ang sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, I will give you 20 years to play. 20 years to play. Amen. And 20 years na mag-act kang parang patawanin mo ang mga tao. Amen. Amen. So, nilikha ng Diyos ang monkey. At ang sabi ng monkey, Lord, pwede mo bang paigsiin? Gawin mo na lang 10 years. Nakakapagod yun. Papasahin ko yung mga tao. To 10 years na lang. And God granted the request of, amen, the monkey. Tama? And lastly, na ginawa niya, no? Ay yung parrot. At sabi ng Lord sa parrot, I will give you 20 years to just annoy people and shout. Ganon. Lord, wag naman mo ganyan. Give me just 10 years. Amen. So binigyan lang ng Lord ng 10 years. Answer prayer. At yung tao na,
No, sabi ng Lord sa kanya, I will give you 40 years to enjoy. 40 years. I mean 20 years to enjoy. Ha? Ang gagawin mo lang, drink, marry, and enjoy life. Lord, ang iksi naman. Sabi ng tao, ang iksi naman. Pwede ba Lord ilang yung years na yon? 20 years sa kalabaw, ibigay mo na lang sa akin. Ha? Kasi ayaw niya eh, ayaw niya. So ibigay mo yung taon na ayaw niya. So yung sa monkey, no, 20 years sila na yon, 20 years, 20, 40 years, right? So ibigay mo rin sa akin yung ilan yon? 10 taon na nagpapasaya. Right? Yung monkey, bigay mo na rin sa akin. At yung sa ibon, yung 10 years, ibigay mo na rin sa ilan na yon? 40 plus 50, and then plus another 10, 60. Kaya ang buhay ng tao ay hanggang 60 lang. Amen? Sabi ng Panginoon, okay, granted. So ano nangyari? So 20 years po na nagsasaya ang tao, and after that, 10 years na siya ay mag-work na parang kalabaw. And another 10 years, no, dahil matanda na siya, no, another 10 years, siya ay may apo na at pasasahin niya na lang yung apo niya. Amen. Amen. And another 10 years na pag tumanda na siya, yung mga matatanda, di ba? Ayun, 10 years na nagsisigaw. Amen. Gusto niyo maganda ng buhay? Gusto niyo maganda ng buhay? Diba? May rason. Sabi sa katayo, may rason. Okay, alam niyo kung bakit may rason? Sinabi kong may rason. Kasi tingnan niyo, ibalik mo nga dito sa verse 22 kapatid, sa Genesis. Doon po ulit sa Genesis. Dito na tayo magtatapos. Hallelujah. Praise God. Tama-tama ba? Okay. Yan. Ano sabi niya sa verse 22? Verse 22. The Lord your God will drive those nations out ahead of you, little by little. Dahan-dahan lang. Bakit? Kasi you will not clear them away all at once. Otherwise, the wild animals would multiply too quickly for you. Kaya pala. Everybody say, kaya pala. Sino dito naniniwala na mayroon kang kaya pala moments? O kaya, sabi ko na nga ba? Yan. May mga ganyan kang moments sa buhay, sabi ko na nga ba eh. Tapos, kaya pala. Kasi at the moment, di mo maintindihan. Pero pag nangyari na, sasabihin mo, kaya pala. Kami ni Mrs., hindi kami nagpakasal. Gustong-gusto namin magpakasal. Kasi mag-boyfriend na kami ng matagal eh. Di ba? Sinagot niya ho ako nung ako'y nanligaw sa kanya. 4 na beses niya akong binasted. Kasi bata pa kami, nagtatanong ako, bakit niya ako binabasted? Parati akong binabasted nito. Diba? Kasi nga, bata pa kami. Yung pala, kinakausap siya ng Diyos na huwag mo nang sagutin. May panahon. Amen. At nung sinagot niya na ako, 22 years old, nagplano na kami magpakasal. Sabi namin sa isa't isa, after 2 years or 3 years, magpakasal na tayo. 25 ako, 24 ka. So, magpapakasal na sana kami. Nagpaalam kami kay Bishop Arnold, Pastora Edith, magpapakasal na po kami. Youth pastor ako. Sabi niya, wag mo na. Ha? Kasal na kami, Bishop. Malapit na talaga mangyari ang hindi dapat mangyari. Ang tagal na ng aming pagsasama nung pa kami magkakilala. Diba? 3 years. Tandaan mo to, ang panliligaw mahaba. Pero ang engagement, mabilis lang yan. Kapag sinagot ka ng nililigawan mo, dapat after a year, tuloy na. Kasalan na. Bakit? Mag-eksperimento pa kayo? Tingnan namin, Pastor, kung pwede pa kami sa isa't isa. Bagay kami sa isa't isa. No! Kung sigurado kayo nililigawan mo, dapat manligaw ka isa lang. Hindi lahat ng mga kababayan dito, sinabihan mo ng I love you. Malay mo, Pastor, pag may sumagot doon, tsamba na. Amen? At least, maraming option, no? Hindi ganun. Kapag nanligaw ka talaga at sincere ka, dyan sa nililigawan mo, amen. Tama? Oh. Right? Hindi yung gusto mo instant na pag hindi ka sinagot, at least mayroong fallback. Amen? Hindi ganon. So, niligawan ko siya, sabi ko, at nag-engage kami for how many years? 3 years na kami, magpo 4 years na kami, kailangan namin siya. Talagang, ewan ko, may nangyayari sa aking katawan. Pag kami nag-holding hands,
Di ba? 500 volts. Dumadaloy sa aking kalamnan. Amen. Sa mga mag-boyfriend dyan, amen. Mag-ingat lang po. Bakit? Sabi ko, hindi na pwede to. Ganito na lang parate. Hirap na ako. Magpapakasal na ako. Magpapakasal na ako, Bishop. Total, sure naman na kami sa isa't isa. Anong sabi ni Bishop? Wag muna. Alam mo, sabi ko kay Pastora, kay girlfriend, kay Mrs., sabi ko sa kanya, maghiwalay muna tayo. Iyak kami dalawa. Mahirap na to kasi baka magkasala pa tayo. Amen. Kasi kapag ka nagkasala tayo, baka hindi rin tayo sa isa't isa. Mas mahirap yun. Ang tagal ng pinagsamahan natin, tapos nagkasala tayo, tapos at the end, hindi pala tayo sa isa't isa. Are you still with me? Kaya sabi ko, sige, maghiwalay muna tayo. Yung plano mong mag-abroad ka na nga. At kung tayo pa rin pagtagpuin ng Panginoon, praise the Lord. Alam nyo, naghiwalay kami, no? The following day, nagbalikan ulit kami. Hindi ako makatiis. Kasi, ako yung nag-propose, maghiwalay muna tayo. O sige. Amen. Noong araw, akong patay na patay sa kanya. Ngayon, siya na patay sa akin. Nag-preach ka na kanina, hinabaan mo na di. Diba? Bawi-bawi lang yan. Amen. So, ganoon, mga kapatid. So, nag-Dubai yung pala, magtatayo ng church doon. At dadalhin din pala ako ng Lord doon. Kaya pala. Sabi mo si katabi, may reason sa delay. Amen. Palakpak sa Panginoon. Come on. Sabi ng Diyos sa kanila, kung kayo, mawawala lahat ng kaaway nyo dyan. Sinong papatay sa mga hayop? Yung mga hayop dyan, higante yan Higante yung mga leon dyan. Higante yung mga tigre, yung mga buhaya dyan. Higante. Yung mga mababangis na hayop, higante dyan. Ang tanging makakapatay lang yan ay yung mga higante din. Kapag hindi nyo napatay yan, kayo ang papatayin. Tanda mo to, ang blessing. Baka hindi ka pa handa dyan. Pray ka ng pray, Lord, bigay mo na sa akin, tagal-tagal na. At kung ibibigay ng Diyos sa iyo, instead na ikaw, mapabuti, baka ipahamak mo pa yan. Kaya huwag mong minamadali. Bakit? Kasi God has His own timing. God has His own reason. He is a loving God, waiting for the proper time to bless you, waiting for the proper time to give you that breakthrough that you're praying for that very item na pinapanalangin mo. Kapatid, may rason yan kung bakit nadidelay. At kapag dumating, it means it's the perfect time. Amen. Tumayo po tayong lahat. Palakpak po sa Panginoon. Thank you for watching this video. Please make sure to subscribe to this channel and hit the notification bell so you won't miss any single video or live stream that we have. Also, follow us on Facebook. If you are blessed with this message, do me a favor, please share this video with your friends and loved ones. And don't forget to join with us live every Sunday on Facebook. Thank you and God bless you.